Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Blood vs. Duty. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recaps na aking i-upload. Pagsiklab ng putukan sa loob ng ospital, agad namang nakatakas papalabas ang 10 hostage na unang pinalaya. Kasabay nito, mabilis ding inilikas ng Task Force Alpha ang iba pang pasyente at mga tao sa paligid para maiwasan ang mas malaking gulo. Pero habang abala ang lahat sa rescue operation, napansin ni na Marcos at Jalil na wala sina Teresa at Jamila sa emergency room. Doon na sila nagsimulang kabahan. Hindi nila alam na bago pa man sila makarating doon, naisama na pala ni na Joby at Axel ang dalawa para gawing panibagong panangga sa kanilang pagtakas. Isang nurse ang nagsabi kay Marcos na nakita niyang kinuha ng mga armado si Teresa. Dahil dito, agad na naghiwalay ng direksyon sina Marcos at Jalil para mabilis nilang mahanap ang mga hostages. Pero hindi pa alam ni Jalil na pati pala si Jamila ay hawak na rin ng mga kalaban. Habang tumatagal, mas lalo pang nagiging magulo ang sitwasyon sa loob ng ospital. Magkahiwalay na rin tumakas sina Axel at Joby. Hawak ni Axel si Teresa habang si Joby naman ay kasama si Jamila at sugatan niyang kapatid na si Tommy. Sa gitna ng kanilang pagtakas, nakiusap si Tommy kay Joby na iwan na lang siya. Alam niyang pabigat na siya at baka lalo silang hindi makatakas kapag magkasama pa sila. Ayaw man pumayag ni Joby, wala rin siyang nagawa dahil pinipilit na siya ng kanyang kapatid na umalis. Bago siya tuluyang umalis, inut ni Joby ang isang baril kay Tommy para kahit paano ay may panlaban ito kapag may dumating na kalaban. Bitbit pa rin ni Joby si Jamila habang pilit silang naghahanap ng ligtas na daan papalabas ng ospital. Samantala, sunod-sunod na mga engkwentro ang sinalubong ni na Marcos at Jalil habang hinahanap ang dalawang hostage. Pero dahil sa tulong ni Lara, patuloy na nagbibigay ng impormasyon, natuntun nila kung nasaan sina Teresa at Jamila. Agad silang kumilos. Si Marcos ang unang nakakita kay Jamila habang si Jalil naman ay natuntun si Teresa. Doon na sinabi ni Jalil kay Marcos na siya na ang bahala kay Teresa at unahin itong iligtas si Jamila. Wala nang oras para magdalawang isip. Diretsahang hinarap ni na Marcos at Jalil sina Joby at Axel. Nagkaroon ng matinding laban at halos buong ospital ay umalingaw-ngaw sa putukan at sigawan. Pero sa huli, nagawa rin nilang magpabagsak ng dalawang armado at tuluyang mailigtas sina Jamila at Teresa. Pagkita ni na Marcos at kanyang ina, agad niya itong niyakap ng mahigpit. Kitang-kita sa mukha niya ang matinding takot na baka hindi na niya ito makita pang buhay. Samantala, sobrang nagulat si Jamila nang makita niya ang kasama pala sa Task Force Alpha itong si Espina na kanyang kapatid na si Jalil. Doon niya unti-unting naintindihan kung bakit maraming bagay ang itinatago sa kanila ng kanyang kuya noon. Pero para hindi mabunyag ang sekreto ni Espina, nagpanggap si Jamila na parang hindi niya ito kilala. Habang masayang nagdiriwang ang grupo dahil sa matagumpay na rescue mission, nilapitan ni Marcos si Jalil para personal na magpasalamat sa pagtulong nito sa kanyang ina. Nagpasalamat din naman si Jalil kay Marcos dahil sa pagligtas kay Jamila. Muntik pa nga niyang masabi ang totoong relasyon nila, pero mabilis niya itong ibinawi at sinabi na lamang na nagpapasalamat siya sa pagligtas nito sa kanilang mga kapatid na Muslim. Sa kabila ng tagumpay ng operasyon, marami pa ring lihim ang hindi nabubunyag. Habang papalalim na ng papalalim ang koneksyon ng bawat isa, mas lalo nang umiinit ang mga susunod na mangyayari. Talagang kapanapanabik ang mga susunod na kaganapan dito sa Blood vs. Duty. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagsubaybay dito. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, mga kapamilya.